Kumusta mga kaisipan? Welcome back sa ating serye, Tama Legal Makadiyos. May isang kasabihan na tila naging sakit na ng marami sa atin. Ito yung linyang, ay pwede na yan. Kilala nyo ba yan? Yung kapag may ginagawa tayo, basta matapos lang, kahit hindi pulido, okay na. Isang mentalidad na tila simpleng komento lang pero sa totoo lang, isang malaking hadlang sa ating pag-unlad. Mas sinasayang natin ang mga oportunidad na mag-excel at magpakita ng ating tunay na galing. Mula sa project sa eskwela, sa trabaho, hanggang sa pag-aayos ng bahay. Pwede na yan, huwag nang masyadong arte. Pag-usapan natin kung paano pinapatay ng pwede na yan mentality ang ating mga pangarap at potensyal. Hello mga ka-insight! Welcome back sa ating channel. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang kultura na kailangan na nating itama. Haharapin natin ang isang salot sa ating kultura na pumipigil sa ating pag-unlad. Yan ang mentalidad na pwede na yan. Yung ugaling kontento na sa average o sakto lang. Naranasan mo na ba? Ito ang dahilan kung bakit madalas na pag-iiwanan tayo. Ang mentalidad na ito ay kapatid ng katamaran at kakulangan sa dedikasyon. Yung may ginagawa kang project o kaya trabaho tapos dahil pagod ka na o tinatamad, sinabi mo na lang sa sarili mo, sige, pwede na yan. Ang problema, kapag palagi nating ginagawa ito, nasasanay tayo sa mediocrity. Itinataguyod nito ang mediocrity, ang pagiging pangkaraniwan. Sinasabi nito sa atin na sapat na ang mababa sa inaasahan, hindi na natin hinahanap yung best. Hindi na natin pinipiga yung isip at kakayahan natin para mag-produce ng isang bagay na maipagmamalaki talaga. Sabi nga nila, practice makes permanent. Kung ano ang paulit-ulit mong ginagawa, doon ka magiging magaling. Kung palagi kang nagsisettle sa pwede na, magiging expert ka sa pagiging average. Alam nyo ba, yung simpleng pwede na yan ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa ating potensyal? Isipin mo na lang, paano kung ang mga inventor na hinahangaan natin ay nagsabi rin ng pwede na yan? Paano kung si Thomas Edison, pagkatapos ng ilang subok sa bumbilya, ay sumuko na lang? O paano kung ang mga doktor na nag-oopera ay ganito rin mag-isip? O paano kung ang mga engineer na gumawa ng mga tulay ay may ganitong pag-iisip? Ligtas kaya tayong tumawid? Nakakatakot, di ba? Pero bakit sa sarili nating buhay at gawain, tinatanggap natin ang ganitong mababang standard? Bakit nga ba laganap ito sa atin? Sa career, sa relationships, sa personal goals, siguro dahil sa takot na magkamali. O sa pagnanais na makaiwas sa hirap at pagod. Mas madali kasing tapusin agad ang isang bagay kaysa pagbuhusan ito ng oras at pagsisikap. PS, sa personal goals. Ang pwede na yan mentality ay naguugat sa iba't ibang dahilan. Minsan dahil sa takot na magkamali. Minsan dahil sa katamaran. O minsan dahil sa kakulangan ng passion sa ginagawa. Pero anuman ang dahilan, ang resulta ay pareho. Napipigilan ang ating paglago. Ang tunay na tagumpay at pag-unlad ay hindi nakukuha sa shortcut. Ito ay bunga ng sipag, tiyaga, at pagnanais na laging ibigay ang pinakamahusay. We rob ourselves of the opportunity to discover our true potential. Sinasayang natin ang mga oportunidad na mag-excel at magpakita ng ating tunay na galing. Malinaw ang paalala sa Kolosas, Kabanata 3, Talata 23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Isang napakagandang paalala. Hindi sinabing do what is just enough. Ang utos ay gawin natin ang lahat ng bagay ng buong puso. Parang nagtatrabaho para sa Panginoon. Ibig sabihin, we should always aim for excellence. Ang utos ay gawin ng buong puso with excellence. Na para bang ang Diyos mismo, ang audience mo, ang boss mo. Kapag ganito ang ating pananaw, magbabago ang lahat. Ang bawat gawain, maliit man o malaki, ay nagiging isang paraan ng pagsamba. Hindi na ito simpleng trabaho lang, kundi isang handog sa Kanya. So, paano natin lalabanan itong pwede na yan mentality? Una, baguhin natin ang ating mindset. Instead of aiming for good enough, let's aim for the best I can do. Pangalawa, hanapin natin ang passion sa ating ginagawa. Kapag mahal mo ang ginagawa mo, hindi mo ito basta-basta gagawin.
yung gusto mong pagandahin at pagbutihin. Pangatlo, i-challenge natin ang ating sarili. Lumabas tayo sa ating comfort zone. Subukan natin ang mga bagay na akala natin ay hindi natin kaya. Sa bawat maliit na gawain, mula sa pagliligpit ng higaan hanggang sa malalaking projects sa trabaho, isipin natin, paano ko ito magagawa in an excellent way? Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto dahil walang perpekto. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng ating best effort sa lahat ng pagkakataon. Tandaan natin, ang pag-unlad ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ito ay resulta ng maliliit na desisyon at aksyon na ginagawa natin araw-araw. Kapag tinalikuran natin ang pwede na yan mentality at niyakap ang kultura ng excellence, doon natin makikita ang tunay na pagbabago at pag-asenso, hindi lang para sa ating sarili, kundi para na rin sa ating komunidad. Kaya sa susunod na marinig mo ang sarili mo, nasasabihin na, pwede na yan, huminto ka sandali, hinggang malalim, at alalahanin na nilikha ka para sa mas higit pa sa pagiging pangkaraniwan. Nilikha ka para maging mahusay. Burahin na natin ang kulturang ito na pumipigil sa pag-asenso ng bawat Pilipino at ng ating bayan. Ipakita natin sa mundo ang galing na Tatak Pinoy na hindi lang pwede na, kundi sobrang galing. Baka magulat ka sa kaya mong gawin kapag sinubukan mong higitan pa ang inaakala mo. Huwag nating hayaang patayin ng pwede na yan ang ating pag-unlad. Salamat sa panunood mga ka-insight. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para sa mas marami pang makabuluhang usapan. Hanggang sa susunod,